na ganito na patuloy na dinaramdagan din ng administrasyon sa pagyakap para sa ating mga senior citizens? Well, ako rin nakaka-appreciate itong ginawa ngayon nila, Ma'am Mara, dahil una, ito yung nabababaan yung ating mga senior citizens sa mga kalapit barangay para ay mabuksan itong mga programa na malaking tulong. Kasi importante sa kanila ito yung dissemination information na hindi napapaabot sa ating mga barangay. So, itong ginagawa nila, Ma'am Mara, isa itong oportunidad sa ating mga senior citizen na naaabot sa kanila, naipapaabot sa kanila yung mga programa ng national government. Sir, is this the first na nangyari sa administration dito sa lugar? Yes po. Actually kasi kanina nasa may activity kami kanina, may isang nag-approach sa amin. Sabi ko wala kaming idea, walang memo na ibinaba sa amin. Nagbigay naman ng paumanhin dahil na doon sa short notice. Pero ganun pa man po, sa barangay namin, kami po ay after ng event, kami po ay nagsikap na mapapunta dito na aming mga senior at makapag-update sa kanilang mga records. Sir, bilang isang chairman, ano po yung pangunahing complaint or kailangan sa inyong barangay sa mga senior citizen? Sa totoo lang po, unang problema dyan, maayos naman po yung database system namin sa barangay, particular doon sa mga records nila. Yung kanilang, yung mga maintenance. Maintenance ka. Opo. Yung talaga yung hinaing nila. Siyempre po bilang chairman, wala pa kaming pondo masyado, pero kahit pa paano po ako sumusulat, lumalapit ako sa mga iba-ibang mga organisasyon kung saan pwede kami makahingi ng mga libreng gamot na ipapamahagi namin sa mga senior citizen namin. So ito na po sir yung isa sa pangailangan ng mga senior, yung 43 billion. Yes po, malaking tulong at saka na-inform, nagbigay kaalaman sa aming mga senior citizen na may programa talagang ganito sa ating national government. Sana po matulungan yung mga senior citizen namin sa aming nasasakupan. Malaking tulong po talaga ito. Sir, mensahe po kay President Bongbong Marcos, isa sa tuloy-tuloy na gumawa ng bagong batas patungkol sa mga senior citizen. Ito na nga isang natin yung pag-tinarian law hanggang centenarian law na makakatanggap yung mga senior. At the same time, yung 5,000 health insurance at 1,000 monthly na mga senior doon sa social pension ng ating mga senior. Sana po ay nilang maibaba yung mga panukala sa ating LGU. And then, yung LGU po ma-download sa ating mga barangay para po magkaroon ng dissemination information. Kasi importante po yun Kasi may mga sa totoo, may mga ibang barangay hindi aware sa ganito. Nahihirapan din kami mag-reach out po kung saan pwede kaming makalapit. So maraming salamat po sa kay Presidente dahil talagang ayun nararamdaman namin yung yes po, nagkaroon ng pagbabago. Okay po. Ako po itubong waray. Kaya po suportado ko po ang ating mahal na Pangulo. Sir, ano naman ang masasabi natin sa patutsada ni former President Roa Duterte na kung saan sinabi niya panay travel lang ng ating Pangulo? Komento niyo po, ano komento niyo? Wala na sa akin po, pagdating sa ganong usapin, discretion naman po yan ng isang tao kung anong gusto niyang sabihin. Pero siguro, as long as walang nilalabag po ang ating Pangulo sa mga ginagawa niya. At nakakatulong naman yung paglalabas ng bansa ni PBBM dahil po yung nakakapanghikayat ng mga investor sa ating bansa. Diba? Nakakapanghikayat yung mga investor sa Pilipinas at nakakapag-invest yung mga dapat mag-invest sa bansa natin. Sir, mensahe po para po kay Ms. Mara. Miss Mara, kay Ma'am Mara, maraming salamat po. Kababang loob po namin, mga chairman. Yung ibang chairman kasi hindi na-inform, kaya parang itong zona namin, 3 kami kasi dito, 6 kami sa zona namin, parang ay hindi sila na-inform yung iba, pero willing naman yung kung na-inform ng maaga. Sana po nakarating yung mensahe sa kanila para na puntahan. Ako pinipapasalamat personal kay Ma'am Mara dahil nga po, ito po, kasi wala talaga kaming ideya sa mga ganitong programa ng national possible government. po na may next Hopefully po, magkaroon pa ng isang malawakang ganitong registration.
Yes po, maraming salamat po kay Ma'am Mara Tamundong sa isinagawang registration yung mga outreach program po. Sana magtuloy-tuloy po and good luck po sa inyong lahat. Mensahe po sa ating mga kabarangay chairman, posting po para po sa programa ng senior citizen. Nababaan po ni Ms. Mara Tamundong. Okay. Minsan kasi nagkakaroon ng ang problema kasi yung dissemination and information kagaya ng sinabi ko. Kasi minsan mga senior citizen natin nagtatanong para saan? Alam niyo naman po may Data Privacy Act tayo, di ba? So, nagtatanong, pumupunta sa opisina, habang ako nandito kanina, ang daming pumupunta sa akin. Tinatanong ko para saan yung chairman, sabi ko, ipaliwanag naman, pumunta na lang kayo dito para may i-address din yung concern niyo. So, sa kapwa kabarangay natin, ano po mensahe niyo? Kapwa kabarangay namin, sana po makipagtulungan at dumalo sa ganitong mga outreach program na isinasagawa. Malaking tulong po na maibahagi ng ating mahal na Pangulo sa tulong ni Ma'am Mara na maibahagi sa ating mga senior citizens sa ating mga kabarangay. Salamat, Chairman. Pangalan niyo, Chairman. Maraming salamat. Ako po si Chairman Dudes Caponis po ng Barangay 63. Magandang tanghali po muli sa ating mga manonood. Kailan ba namin nakasama si Mara, si Binibining Mara Tamundong? Una namin siya nakasama a year ago. Meron kami mga tree planting activities, meron kami mga talakayang bayan patungkol sa gender and development, meron kami mga talakayang bayan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. At ngayon, kasama namin si Ma'am Mara sa senior citizen. At nakita kasi ni Ms. Mara yung kahalagahan ng pagtulong sa ating mga nakatatanda na katulad ko. Ako po ay bahagi na rin ng sektor ng mga senior citizen. Alam niya, naniniwala siya na kami bilang senior citizen ay napakahalagang bahagi ng ating lipunan. Ilang panahon kaming nagsilbi sa ating lipunan, sa ating bayan. Kaya't naniniwala siya na dapat namang suklian ito. Dahil sa mga batas, lalo sa panahon ito, mas lumalago yung pagtulong ng ating pamahalaan sa ating mga senior citizens. Ang ating lipunan ay malapit na sa aging society. Tingin ko lang napakahalaga ng ginagawa ni Ms. Mara. Bakit? Bago tayo dumating sa aging society, naihanda niya na yung ating mga kailangan bilang mga mamamayan. So inihanda na, maliban sa mga batas, inihanda na kami ni Ms. Mara, hindi pa sa senior citizen, upang magkaroon ng health insurance, ng patuloy na edukasyon, ng patuloy na mga skills training, ng aming livelihood program, at ng kung ano-ano pa. So, dahil dito, nakita namin na dapat naming suportahan ang kampanyang ito. Yes, si Ms. Mara ay nangangampanya upang suportahan ang karapatan ng mga nakatatanda. Sinusuportahan namin ang kampanya ng pagkakaisa, sinusuportahan namin ang lahat ng kampanya sa kalusugan ng mga mamamayan at partikular dito sa mga senior citizen na katulad ko po. So mabuhay ka, Ms. Mara, ipagpatuloy mo po, gabayan ka ng ating Panginoon. Narito kami sa inyong likod. Tawagin mo lang kami. Narito po kami upang ikaw ay aming suportahan sa inyong lahat ng programa. Ano po nabipiso nyo? 10 years from now sa mga ginagawang programa ating naman na ating naman ni Mara Tamundong para po sa senior citizen. 10 years from now, ano po yung mga ginagawa? Okay, 10 years from now, parang nagpaplano tayo eh. Mahalaga sa isang lipunan na may plano, may vision, may pananaw. Sabi ko nga kanina, malapit na tayong dumako sa aging society. Bago tayo maging wala nang, kumbaga sa meron ng disability, naihanda na ni Ms. Mara yung ilang institusyon. Handa na kami na humarap, lalo ngayon, mahalaga pa rin na maging masaya kami at pagdating na hindi na kami talaga nakakalakad, merong institusyon na mangangalaga pa rin sa amin. So 10 years from now, kami magiging payapa. Siguro, parang tipong lilisan na kami na maayos, maaliwalas, dahil merong mga batas at merong Mara Tamundong na umaalaga sa aming mga nakatatanda o senior citizen.